scientific name of Haliaetus leucogaster. Leuco meaning white, and gaster meaning belly. That's why they call them the white-bellied sea eagle. The white-bellied sea eagle are commonly kapag nasa adult size na si lakas po. And by the way guys, lakas here is a raptor. Raptor came from the Latin word rapere, meaning to seize or to drag. And as you notice po, Kuya Richie natin is wearing a protective glove because all raptors have sharp and powerful talons. Now folks, in the Philippines, we have 51 species of raptors. But here in Davao, Borneo Zoo, we have 4 species of raptors. Namely, Dapra minicay, na sina Mr. Bill and si JJ. Wala ba tayo mga kamay dyan? Palakpagan man po natin sila guys. Alright, once again folks, that is Mr. Bill and JJ, our Philippine Great Hornbill, with the scientific name of Buceros mintanensis. Minta meaning Mindanao and ensis meaning belonging to. Therefore, belonging to Mindanao. As you can see guys, their bills or ang kanilang mga tuka, it comprises 30% of its body. And also they have long and beautiful count of 3. 1, 2, 3, and fly! What a perfect catch, Mr. Bill and JJ. Alright, now guys, when you see a hornbill doing that in the wild, you are so very lucky because they're actually in mating season. So nanliligaw po ang lalaking kalaw na gumagaw. 3 and fly! And that is our Philippine Great Hornbill, or also known as the kalaw, the alarm clock of the rainforest, because they make, ano diba sabi ko sa inyo guys, napakapakulay. Okay, once again folks, no? That is Barak, our blue and gold macaw with Kuya Chimar. Pero wait, nakasabi si Kuya Chimar, may pa-free. Mukhang meron daw. Okay, now guys, may pa-free seats daw si Kuya Chimar ngayong umaga ng mga kiddos natin nasa harap. Okay, lapitan natin si Kuya Chimar. Okay, in short, i-feed natin si Barak. Don't you worry. Don't be scared. Barak won't bite you naman. Just open your hands lang, mga kiddos. Okay? Alright, ayan na. Okay, ayan. Pero guys, limit lang po yan, ha? Okay, sa mga hindi mabigyan ng seats, you'll be having your own time. Our blue and gold macaw with the scientific name of Ararauna, meaning genius. So are they called geniuses? Because they have the mental capacity of a 4-year-old child. Yes po, magkasing talino lang po ni Barak ang 4 na taong gulang na bata. Okay, gusto nyo ba ng sample? Alam mo ba, gusto ba sample? Sige, dahil gusto ng sample. Okay na, Barak. O, high five to Kuya Chimar daw, be. Appear. Tingnan nyo guys, ha? Appear. Wow. Isa pa na, one more? Okay, one more pa na po. There you go. Okay, pitigil lang yan. Alam nyo ba guys, napaka-sweet at lambing nito ni Barak po. Okay, tingnan nyo folks, ha? Okay na, Barak. Kiss ni Kuya Chimar daw, be, sa pisngi. Bigyan ng kiss ni Kuya Chimar sa pisngi daw, be. Wow. O, diba? Napaka-sweet. Pero alam, wait lang guys, mukhang nabitin pa daw si Kuya Chimar. Boy, ha? Boy, mukhang nabitin pa na si Kuya Chimar mo. O sige, kiss natin ulit, boy, na. Pero hindi na sa pisngi. O, wait lang, tanongin natin mga bisita natin. Guys, saan nyo gusto i-kiss si Kuya Chimar? Wait lang, di ko masyado man. Saan? Alam ka. Okay, sige. Pagbigyan namin kayo, folks. Okay na, Barak? Kiss si Kuya Chimar, pero sa lips na daw. Sabi nila, o sige na, be. Well, palakpakan naman po natin. Isang lagping na talaga, bro. Alright now, folks. Blue and gold macaw don't build their nest. Instead, naghahanap po sila ng hollow tree or puno na may malaking butas. At lalagyan nila ito ng small branches or twigs. And this afternoon, ipapakita yan ni Barak guys by using his prehensile beak po. So bago natin gawin, ayan, mukhang may, ayan ang tala mo Kuya Chimar. We have 2 branches. Alright now, boy, are you ready? Ayan, mukhang ready na si Barak. Okay na Kuya Chimar, lapag na natin yung kahoy. So ayan na siya guys, o diba? Kukunin niya, folks. Alright, okay na po.
Alright, pulot. Saan natin ilalagay? Siyempre doon sa hollow tree. So that again, that is their natural behavior. Mas ginagawa nila yan sa wild. So wala isa pa. And as you can see naman po, Barak is using his prehensile beak, no? To grab objects without using his feet. Alright, now boy. Oh, may isa pa. Isa na lang yan. Alright, oh, dahan-dahan na. Medyo madulas yung kahoy natin dyan. Okay. Alright, ayun na siya guys. O, support natin si Barak folks, eh? There you go. Palakpakan po natin si Barak, guys. Ang galing mo talaga, boy. And by the way, folks, blue and gold macaw are the fourth largest macaw in the entire world. First is the blue hyacinth macaw. And that's all for today, guys. Okay, once again, folks, that is Beauty, our sulfur-crested cockatoo with the scientific name of Kakatua galireta. And they can be found in Australia and New Guinea. Now, guys, sulfur-crested cockatoo use their crest as an indication if they are happy or mad. Ang mga sulfur-crested cockatoos spread their wings and lift their crest as part ng kanyang panliligaw sa babaeng cockatoo. But it also an act of discouraging other male to court female sulfur-crested cockatoo. At ngayong umaga po, yan po ang ipapakita ni Beauty, guys. Pero wait lang, mukhang may inayos pa si Kuya Dexter ngayong umaga. Okay, ayan na. O, sige, mamaya na lang ni Kuya Dexter yung ayusin, no? Alright, sige. Okay, now boy. Paano nga ba manligaw? Okay. Spread your wings. Boy, girl pala para manligaw, girl. And, ayan. O, diba? Oh, may patinig pa. Okay, one more pa daw. Isa pa, isa pa. Baka lumitin pero sila. Ayan. Alright, okay now folks. As part of Beauty's enrichment, cockatoos look around in practice a form of exercise or playing around to ease their boredom. Kaya next, anong gagawin ni Beauty kapag siya'y nababagot? Ding-ding-ding! Again, that is their natural behavior po. Sa again, ginagawa nila yan sa wild folks. Nag-ikot-ikot yan sila minsan pa maglalampitan. And lastly, just like any other parrots, Beauty also has a zygodactyl feet. So, the zygodactyl feet niya ba? Papakita yan ni Beauty ngayong umaga. Okay, now Beauty, what is zygodactyl feet? And there you go, as you can see guys, that is zygodactyl feet in action. To the front, to the back, allowing them to grab objects. At syempre, that's all for Beauty muna. Okay, palampakan po natin sila po. Syempre, the personal trainer, Kuya Dexter. Okay, now Beauty. Okay, balik ka muna kay Kuya Dexter po. Alright, okay, wait lang natin guys. O, sige. Okay, now Beauty. Bye! O, pero okay lang yan folks. Okay. Tapakan naman po natin si Teddy. Okay naman sila folks, that is Teddy, our Palawan bearcat with a scientific name of Arctictis binturong, locally known as binturong guys. Now folks, did you know that their tail can act as a whipping? Meaning it is prehensile in nature. The definition of prehensile is being able to grab. So they can grab sa mga objects na kasi galing lang ng ating mga kamayas po. Ganyan ang Teddy. Okay, once again folks, that is Uno, our other Palawan bearcat. Now guys, Palawan bearcat are endemic here in the Philippines. Bilang endemic po, dito lang po sila sa Pilipinas makikita. Particularly sa Palawan. Hence their name, the Palawan bearcat. And guys, the reason that there is bear in their name is because they are capable of standing up by using its two hind legs. Sabi papakita yan ni Uno ngayong umaga. And there you go. And that is two hind legs in action po. Thank you so much, Uno. And folks, fun fact pala about check under your seats. Tulungan kami. Okay natin mga nervous na papalalitin po kami. Okay. Check pa ba ng kuya? Okay, wait lang. Mga kiddos yun. Okay, mga parents, please. Sa parents, ha? Okay. Check pa ba na? Check pa natin siya. Check pa ba? Baka wala. Okay. Kaya kuya, wala. Confirm natin ito. Ano kaya yan? Kuya, saan na yan? Pakihilang ang kuya. Ay, okay ba? Sabi ko sila tinitilian. Ano yung tinitilian ng ating mapapagpihan? Let's get folks na Pispiano. Ang ating gentle giant, ang ating Burmese python na si Piolo. You can touch it naman. Wala.
pa nakapag-experience humawak ng snake, it's your time para hawakan ang ating snake. Sabi ko lang po, guys, konting paalala lang. Ayan na. May gagawin. Basically, kaya na natin si Kuya Sano. Folks, huwag kayo mag-alala ha, kasi we have our animal pets on my umuwi. Again, we have our... Where are you from po? Hi, everybody. Tinyo. Taga saan? Taga saan? Taga asa? Zone 1, Malacan, Davao. Taga Zone 1 Panakan. Taga Panakan, Madini. Okay, si Ma'am Divine. From Panakan, palakpakan po natin, folks. Okay na, Ma'am Divine, are you ready? Dito ka lang banda, ma'am, okay? Alright, o diba? Saglit lang naman yan. Okay, para ma-explain na natin, ma'am, at para matapos na din tayo, ha? Dito sa ating snake, okay? Okay. Yes po, si Kuya Sayo na po. Tuloy. Okay, sige na. Ma'am Divine! Wala pa nga niya. Ikaw talaga. Sige. Huwag ka matakot. Sige na. Dyan ka na lang sa gilid. Okay naman, sige folks. That is Viola, our gentle giant, ang ating Burmese python, with the scientific name of Python bivitatus. And they are the third largest species snakes in the world because they can reach up to 24 feet long and 90 kilograms. So Viola here is weighing about nasa 8 to 9 kilograms. So medyo mabigat-bigat to ng onte si Viola guys. Na Ma'am Divine, ayan na. Diba? Na-try na di Ma'am Divine guys. Folks, palapakan natin. Ma'am Divine, ang gahi naman ka. Relax na, maggahi lang. Ma'am Divine, sino kasama natin ngayong umaga? Family. Asa kasama ni Ma'am? Taas kamay. Hello guys, mabuhay po. Hello guys, mga kasama ni Ma'am. Take a look some beautiful photos for her, please. Pang-mighty daw ni Ma'am sa Facebook. Para, they came from Cebu Safari. Ikan sila sa Cebu. Ihatag sila sa Moa. Okay. Sa una, in the past, 4 lang din sila kabuok. Pero karne, sigwa na kay prutas o gulay lang po na sila. So, herbivore na sila, okay? Hindi yan sila makain ng karne. Only fruits and vegetables sila. Nasa plants. Pero ilang taon, may chance na matay na sila. Pero guys, as long as dili siya mapaakan sa cobra, mabuhi dyan po na siya. Okay, sipaan. Iyang tiil, murag tiil sa ostrich kadako. Budagan sila og 40 to 60 kilometers per hour. By the way, ang 60 kilometers per hour, doon yung paborito. Okay? Si Pancho nasa Japan. So, alas 12 na ba? Iyang ginasilid iyang amo na muagi diri kay magdalag mo ng pagkaon ng amo madagal. Pag ang bao gani, pag flat na iyang tiyan, pasabot na babae na siya. Okay, pag flat ang tiyan sa bao kay babae. Pero pag ang tiyan sa bao kay ngani, ano ba kanang murag nihiyak iyang tiyan ba? Pag palubog na iyang tiyan, pasabot na kay lalaki na siya. Kaya ang purpose mo na niya, ma'am sir, para pag mag-opa na sila, pag mapatong ang lalaki, masakto yung likod sa babae na turtle. Okay, so nakahawak doon na iyang likod para sa, likod sa babae para sa tiyan sa lalaki. Okay, kaya pag ang babae man mapatong, siyempre, flat man yung tiyan, dili na siya maikot. So naka-decide doon na ang tiyan sa lalaki para sa likod sa babae. Okay, so ano na siya. And kanan niya sa likod, natin mga unggoy diya, mga Philippine long-tailed monkey na sila. And if ever could makakita ang tubig sa tunga, 12 feet na siya kalalom. Okay, 12 feet deep na siya kalalom ang kanang tubig. Ang mag-wonder mga green na ilang tubig, dili na siya lumot, dili po na siya hugaw, o dili na siya matsaha. Ang tawag anak niya kay asola or duckweed. Ang asola, gagmay na siya na water lily. Ginagamit nila na para mag-camouflage sila diya o magtago o pamprotekta po na sa init sa adlaw. Mapansin nyo, ang buhay dili kay sila galihok. Ang buhay ang cold-blooded na sila. Dali lang sila kapuyon. So, mo lang pamaagi para dili din sila kapuyon. Pinakadali na explanation ana, ang mga buhaya kay tamad na sila na mga hayop. Okay? Mulihok na sila og naay pagkaon di sa sulod. So, kani mga 15 years old, dili na punta sa mga 5 to 7 years old. So, crocodiles,
open their mouth for a long time, like magkanganga sila ba, dugay ka na sila manganga. Dili pasabot na ha, gigutom na sila. Kaya ang crocodile, mabuhi na sila 6 months sa tuloy sa katubig, dala dili mo kaon, mabuhi mo na sila. Okay? Pinaka-rare ang crocodile. Eh pag sitisay, isagol mo sa mga gagmay sa iya ha, iya na awayon, to the point na iya na po ng kaunon. So amo siyang gilahin, iba sig makadisgrasya siya kahit buhaya. Okay? Papansin naman naman sa una, dagan siya ginaaway, mga enjoy, mga putol ang kamot, ana. So gilahin na mo siya. Karne sa baboy. Ang karne sa buhaya, gamay lang ilang kolesterol. So dili ka ma-high blood sa karne. Ma-high blood ka lang sa presyo. Okay, ang bilang kilo sa pork karon nasa mga 300 raguro, 400. Ang per kilo sa buhaya guys, 1,500 per kilo ni sila. So medyo sakit nyo sa bulsa, no? And then, pag maglitsyon niyo yung buhaya, di na mo ginapin ilang manit. Nato mga tao, iba itong fingerprint nila ilang. Wala yung tayo pareho na fingerprint, anak ko na sila. Wala sila yung magpapareho na palita, lahi na sila. Okay. So, alam mo Tingin. kay Peacock. Peacock na siya, kilalaki man. Pag babae, tawag din mo kay peahen. Okay. Unsa English sa babae na manok? Hen. So peahen, babae, peacock, lalaki. Ang lalaki lang ang naingani na color. Kaya ang lalaki manggod, kana siya, kaniyang balahibo na taas, iyan ang ginagamit para panguyab og siminda. Ilang pangalan nakabase na siya sa Pilipinas, no? Luna, Luzon, Eve, Visayas, Minda, Mindanao. Ilang kinakaon dili guys, kay 10 kilos sa karne everyday na sila. Nagpagkaon, mag-alaga silang bata. Habang ang lalaki, naran na niya sa ilang balay magpaabot sa babae. Pakita niyo sa mga sa mga video sa mga National Geographic, puro babae na lion ang mag-hunt, diba? Ang lion, panang salong sila. Mas relax sila din na sa ibig. Sam, baba lang! Baba! Kanti sa 50 si Samir, kaya mo kanan. Mali, lubang na. Ikaw. Inom, uy. Ito sa kamot. May kamot. Ostrich! Sama na. O, dito lang. Walang kamot. Kawan mo ba eh. Dali na. Dali na. Dali na.
naman. Anong gilabay ni mo? Ayos naman. Oh, kamot oh. Baby, look at this. Butterfly. Wow. Lagi? Umisakit? Dili. No! No! Hey! Butterfly garden. Butterfly. Look at this beautiful flower. Come on, Nabi. Hi guys! Ulit na si Summer. Uli! Kita mo mga guys.